Yung mga babae naka-crop top, naka mini skirt, diba? Litaw pa yung mga joke. I mean, it's okay. Matatanda na yung mga yan. Alam na nila yung risks na tinitake nila sa pagsusuot nila ng mga ganong damit. Sinasabi ko sa inyo, i-search nyo degloving injury. Yan, para mapag-isip-isip naman kayo. Guys, today ay pupunta tayong Crawley sa Superbike Factory kasi maghahanap lang tayo ng Kriega R3 waist pack. So, POV nyo, ayan, sa likod ko. Settings ng video natin ngayon, 4K 60, shutter speed 1/60. So, i-break natin yung 180 rule na dapat 120 yung shutter speed kapag 60 fps. Naka Rocksteady Plus tayo, ultra wide angle. So, titingnan lang natin kung maganda yung motion blur. Anyway, tama na, let's go. Silang kayo dyan guys, ha? Medyo mauga, pero tara na. So hindi na masyadong mainit ngayon. Medyo makulimlim na nga eh. Oops. Merong emergency services sa ating likod. Rocksteady, sana gumana ka. Mamaya ako na-adjust yung video kung mali na naman ng angle ng aking camera, diba? Oh, medyo nag-jerk ang bike. Kita nyo naman, naka-ano ako ngayon, backpack na walang laman, which is minsan nakakasawa din kasi ang bulky ng backpack nakakapagod sa shoulders. So kailangan ko talaga ng dedicated na na waist pack. Chicken wings daw, chicken wings. Kita niyo ba ako guys? Hello? Kita niyo yung dinadaanan natin? Hindi no? Try kong itaas mamaya yung angle para kita niyo naman ng konti kung saan tayo papunta. Tinry natin pumunta dito sa Superbike Factory para humanap ng Kriega R3 waist pack pero wala sila, unfortunately. So home na tayo. Yun lang naman pinunta natin dito. So uwi na tayo. Tinaas ko pala ng konti yung angle ng camera. So baka makita nyo kung ano yung nasa harap pero baka maging mas shaky siya. Pero titingnan na lang natin yung clips mamaya pag uwi. So tara guys, uwi na tayo. Malamig. Medyo malamig kapag umaandar. Kasi pinapawisan na ako kanina eh. Kasi hindi naman ganoon kainit, overcast, pero mga nasa 23-25 degrees pa rin. Mainit na para sa amin yun guys. Pero anyway, pipiliin ko pa rin mag full gear. Kahit gaano pa man kainit ang panahon, dahil kailangan natin ng full protection every time. Kahit gaano pa ka-short yung ride, parang ngayon, or gaano kahaba yung ride, walang pakialam ang aksidente. So kung ayaw nyo maniwala, search nyo sa Google ang degloving injury. Yan, pag sinearch yan, baka mapaisip na kayo. Pero naiintindihan ko naman, mainit naman talaga. Pero priority pa rin natin ang protection. Sabi ko nga,
naiintindihan ko at mainit. Ngayong mga panahon na to mainit. Lalo naman na siguro sa Pinas, no? Kasi ang dami ko nakakitang naka-t-shirt lang. Yung mga babae, naka-crop top, naka-mini skirt, 'di ba? Litaw pa yung mga joke. I mean, it's okay. Alam naman nila yung risks, matatanda na sila. Alam na nila yung risks noon. Pero sa mga like bago-baguhang rider pa lang, kakasimula pa lang magmotor, pag nakita nyo, huwag nyo na munang gayahin kung hindi pa kayo ganun ka-experienced. Like yung mga vlogger, yung mga nagra-ride na yan na nakikita nyo naka-t-shirt, naka-sando, naka-shorts, may mga experience na yung mga yan at saka matatanda na yung mga yan. Alam na nila yung risks na tinitake nila sa pagsusuot nila ng mga ganong damit. Kaya para sa mga baguhang riders, sinasabi ko sa inyo, i-search nyo degloving injury. Yan, para mapag-isip-isip naman kayo. Like, uso pa ba? Uso pa ba yung mga ganitong video na motovlog? Nagsasalita ka habang pinapakita mo kung saan ka papunta. Okay, so ganun pala guys pag may nakakasalubong kayong ibang biker. Kasi sa US, di ba, dapat nakaganyan. Pero dahil nasa kabila yung pasalubong na traffic, nod lang kayo ng head ninyo. Like ganun lang, nod your head like this. Ibig sabihin nun, "Oy, I see you, nakita kita pre, ride safe," mga ganun. Ako, binabati ko lahat ng nakakita kong rider. Kaano pa man yung gamit mo, 125cc, scooter, cruiser, Harley, classics. Binabati ko lahat. Isa lang naman ang hindi ko binabati yung mga may box sa likod. Kasi hindi sila babati. Dahil nagde-deliver sila ng pagkain, busy sila. I mean, hindi nila alam yun. Oy. Ba't may tumitigil dito? Kuya! Anyway guys, nandito na tayo sa bahay. Malapit na tayo sa bahay. Ikakat ko na yung camera dito para hindi makita ng mga tao kung saan ako nakatira, di ba?